gabi po sa ating lahat. Welcome po sa isa naman pong live episode ng ating Your Next Breakthrough. Napakabait ka na. Alam bakit? Asher ako eh. Okay, kidding aside, una sa lahat, Merry Christmas po muna sa inyong lahat dyan. Siyempre, hindi porket Christmas nababakasyon tayo, tuloy-tuloy tayo para sa ating mga gawain. So, siyempre, tulad nga ng maganda kong intro kanina, ang pag-uusapan po natin ngayon ay about ushering ministry. Ito po ang ating third installment sa ating Call to Serve Church Ministry Series. So, nauna yung PMK, sumunod yung finance. Ngayon naman, ushering tayo. Okay po. So, ang ating pong pag-usapan, siyempre, gaano ba kahalaga ang ushering ministry sa church? Ano ba yung mga roles ng isang usher? Okay, tapos mga struggles na kinakaharap nila. At syempre, kailangan nating ma-identify talaga yung ushering ministry na sa church na hindi naman kasi madalas yan napapag-usapan, di ba? So, kailangan nating talagang maintindihan kung ano yung ushering ministry sa isang church. So, to help us understand that, ito po ang ating mga guests, yun ang mga seryosang guests natin. Unahin po natin sa aking kanan, ang seryosong si Madam Eileen Ebalin. Siya po ang ating chairwoman ng DCF o Dubai Christian Family. Siya rin po ang pangulo ng kababaihan at part-time member care, part-time mission, part-timer. At sa kanya pong kanan din, ang ating pong brother William Manalang. Iyon, no? Siya po ang auditor ng kabataan at syempre isa rin siyang member ng Berean. Hindi po yun mga sundalo, yun po ay J Group or Discipleship Group. Okay po. Ako po ngayon mag-isa yung host ngayon. Wala ang aking co-host. Siya po ay may karamdaman. Ako po muli, si David De Sacola at welcome po at naway marami tayong matutunan ngayong gabi. So, unang tanong, napakaseryoso eh. Tanong ka agad, di ba pwedeng usap muna? Kamusta ang Pasko? Pasko? Kunti, kamustahan nga muna. Siya muna. Mukha namang siya okay eh, nung Pasko. Hindi ka okay ng Pasko. Okay naman. Masaya naman. Masaya naman. Before, a night before Christmas, yung Bisperas, ayan. Siyempre, OFW, kachat yung mga family natin, di ba, sa Philippines. Tapos, ayun, konting celebration lang. Sa bahay, kasama yung nag-invite lang ng mga Friends, ayun. co-workers, mga ganun lang. Si Ate Eileen naman. Natulog lang. Napakasaya ng Pasko. Ayun. Nung Bisperas knockdown ako. Bakit? May sakit ka rin? Hindi, inaandok ako eh. Ayun. Sige, let's go na sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Ushering ministry. Una, gano'n na kayo katagal sa DCF at gano'n na kayo katagal naman sa ushering ministry? Gano'n katagal sa DCF? Actually, di ako nag-start sa DCF. Saan ka nag-start? Nag-start ako sa ICF, sa Sharjah Christian Family. SCF? Yes, doon ako nag-start. At sabi nila malayo daw doon. Tinry ko, nag-prayer meeting muna ako dito sa Dubai, Karama. Tapos noon, dito na rin ako umattend sa... alam ko na kung ba't ako nag-DCF. Kasi nalipat pala ako ng Dubai Mall that time. So medyo mahirap kapag Sunday, pupunta pa ako ng Sharjah ng gabi. Kasi Sunday ako nag-church doon eh. Tapos, kaya ako nag-decide na mag-DCF. Pero mga ilang taong ka na dito, more or less? 20, Sa DCF hindi sa UAE 20, parang nag-start ako sa Sharjah latter part ng 2014 eh. So DCF parang 2015 yata. Yung sa ministry mo naman bilang usher? Actually, yung ushering ministry dito sa DCF, na-establish talaga siya 2018 eh, kung hindi ako nagkakamali. Kung di ka nagkakamali. Yung pinakauna yon 2018 yun. 2018. Sa, anong hotel yan? Hindi ko alam. Hindi to. Holiday Inn. Holiday Inn? Yes. So, 6 years ka na. Pag ganun Kung hindi ka nagkakamali. Pag ganun.
Si William naman. Nag-start ako sa nag-attend ng DCF nung 2021. Bago-bago pa lang. 2021. Oo. Tapos 2021 tapos sa ushering naman 2021 din kasi Bilis ah. Yes, kasi unang attend ko, unang Sunday service, tapos pangatlong Sunday service, ayan. Asya ka. Sila na kasama ko. Ayun, sina Ate Titi, Recruiter kasi tapos kami. sina Ate G. Ayan. Kasi parang nakikita ko kasi parang makukulit sila nasa likod. So parang gusto ko doon. So ayun. Hindi ako pumunta doon para sumali, para lang makipagtsikahan lang. Ay, sa Hindi ko alam pala na nilista na pala nila ako. So, di mo alam na involved ka na pala sa ushering. Yes. So kapag pala tumayo ka doon, ushering ka na. So, Hindi naman ganun yun. Ikaw naman. Nasa bista tayo nun, di ba? bakit Masaya ka nun. ginawa niyo sa akin? Masaya ka nun eh. Kasama Ushering kami. ang topic natin dito ha. Oo nga pala. Ayun. So sa madaling salita, naka 3 Sunday service lang ako, pasok na kagad ako sa ushering. Wala nang ministry. screening, pasok agad. Hindi, syempre Wala. sa ganyang gwapo. Ayun, napaka-proper. Tignan mo naman kung paano ngumiti, Oo. di ba? Ayan, planchado ba yung ano? Oh, planchado yung buhok. Unahin ko naman si Ate Ay. Paano ka naman naging involved Saan? sa ministry na to? Sa ushering. Oo. Kasi that time, paano nga ba nag-start yung ushering? Medyo marami kasing mga tao. Tapos, marami ng mga nag-church. Tapos, hindi ko alam kung paano na-start yun eh. Basta't inano lang nila ako na mag-ushering ako. Pero bago pa nag-ushering, wala pang ushering ministry. Lagi na kaming nando dun sa likod. Tapos kami nag-welcome ng mga dumarating. Hanggang sa, tinayo na nga nila yung ushering ministry. Tapos isa kami dun sa mga naunang nag-usher. Oh, kasama ko pa nun si So, Billy. isa ka sa mga Shout senior- out kay Billy. Siya talaga yung kapartner ko nun. Ayan. Si naman, bukod sa pagkakapwersa sa'yo, syempre, napwersa ka na nila, nailista ka na nila eh. Pero yung involvement mo sa paging asya, para maintindihan mo siya, paano, kailan yan? O paano pala? Actually, nung una, hindi ko siya maintindihan. Actually, Kung ano ginagawa. kung ano ginagawa. So, naintindihan ko na lang siya nung unang anniversary na nag-attend ako, 2021, nag-anniversary. So, ayun, postura ako. Tapos, bigla nila ako sinabitan ng usher. Tapos, wala. Kasi, ayun nga, since sumasali-sali ako sa likod, sa kanila, nakikipagdaldalan, nagwo-welcome din ng kahit papano. Ayun, nung nag-anniversary, pinaliwanag nila sa akin kung anong gagawin. On the spot. Oo, on the spot talaga. Ayun. So, doon ko nalaman na ganun yung pag-a-ushering noon. Tapos, syempre kapag usher ka, dapat consistent yung Iyon. Sunday service mo, 'di ba? Yes. Ganun. By the way, di ko na part rin pala ako ng ushering ministry. Isa rin sa mga senior na, pero ang naging noon kasi runner eh. Nag-umpisa yung mga pakapakain Actually, nung time na nag-uumpisa yung ushering ministry, ang ministry mo noon ay Hakot Ministry. Nag-umpisa sa hakot, and then kapag may kapitiran na, tutulong na sa timplang kape, mananakbo sa Carrefour, bibili ng mga tinapay. So doon talaga siya nag-start. Parang recent ka lang nag-start ng ushering nung nag-anniversary. Normally kasi yung mga lalaki, ushering yung mga lalaki, pag kami anniversary, kasi kulang yung usher. Kaya humugot kami ng mga lalaking usher. So recently lang ako naging legal. Siguro mga 2 years. Ganyan, Salamat diba? po. 3 years. Nililinaw ko lang. Ayun, ano ba para maintindihan din ng mga nanonood sa atin, ano ba yung mga gawain muna sa isang ushering ministry sa church? Actually, yung ushering ministry kasi alam mo yung, paano ba? Di ba kumakain kayo sa restaurant? Pag kumakain kayo sa restaurant, yung unang bumabati sa inyo, mararamdaman ninyo kung genuine ba yung pagbati.
yung bang welcome ba talaga kayo dun sa isang lugar. So minsan, pagka usher ka, dapat lagi kang ready to smile. Tapos, yung meron kang, paano ba? Ikaw kasi yung face. Ikaw yung face nung church. Ikaw yung unang-unang makikita especially ng mga bisita. Ikaw yung unang-unang nilang makikita. Ngayon, kapag ikaw ay suplada, hindi ka nakangiti, ano siya? Paano daw yung ngiti? Maaalala nila yun. Kung mawi-welcome mo sila na maayos, ang maaalala nila na yung church na pinuntahan ko ay masaya, palabati yung mga tao. Yun yung talagang ginagawa ng usher. I-welcome sila para magkaroon sila ng reason to come back. Aside from that, yung pagiging greeter sa Ayun. mga guests. Greeters. Kasi lalaki tayo, so babae sila. So, yung mga babae kasi mas sila sa pag-greet, 'di ba? Tayo kasi medyo mahihain Istorado tayo. eh. Oo. Tsaka medyo yun na natin na medyo awkward minsan kapag lalaki bumati sa bisita, lalo na kapag di ka kilala na babae, ganun. Kaya medyo ako doon. Kaya inaano ko sa mga babae. Ngayon yung Pinapasan nyo. Oo. Kaya Ngayon hindi naman ako, ganun pagka lalaki, inaano namin sa kanila kasi para i-endorse namin sa kanila para mas ba yung magkakaroon sila ng mas proper na communication. Tapos yung yung since syempre babae sila, hindi nila kayang magbuhat ng mga mabibigat na bagay, 'di ba? Which is Si Ate Ay, kaya niya. Kaya ko yan! kaya yun. So Kaya mo ba akong buhat? Baka mabuhat ka niyan, magulat ka. kaya yun, siguro doon mas bumabawi ako doon yung halimbawa kapag pagtapos ng Sunday service, 'di ba? Mag-arrange ng lamesa, ng syempre tayo magbubuhat noon. Tapos yung rice cooker natin napakabigat, 'di ba? Tapos yung mga sabaw-sabaw ganyan. So yung mga physical na kailangan ng strength ng isang lalaki, Yeah. 'di ba? So Adonis. doon ako bumabawi. Mas doon ka. Oo. So aside from nagbabati sa welcoming committee, Oo. Sa In addition guests, to doon, nagbubuhat, in addition pa dyan, kasi yung mga usher is kami yung may make sure na nakakaupo sila in a proper place. So, Yung nag-a-arrange, komportable oh. sila sa nag-guide. Yes, nag-guide sa upuan. Tapos nag-check kami kung saan pa yung available na seat, yung ganyan. Pati yung pamimigay ng tubig, di ba? Yes, yan. Simpleng Kasama gesture. yan sa welcome Tapos welcome water. pag-ayos ng mga bata. Yung mga bata, before, yung mga bata. Pero kasi ngayon meron ng ministry para sa kids eh. Kaya nung mga kaunahan dun sa Holiday Inn, yes. Pero meron ng ministry para sa mga kids. So sila na dun ang nagmamanage ng mga kids. So yun yung ilan lang sa mga gawain sa Yes. ushering. Sa kabuuan, kaayusan ng Pananambahan. yun. So sa tingin nyo, halimbawa kasi kanina nga si William, sabi niya biglaan siya na biglang Maniwala ka dyan. nahili sa pagiging usher. Gaano kahalaga naman yung magkaroon ng training? Hindi, ganito ng kasi mga yan. usher? Actually, tanongin mo siya, bakit ba siya napadpad sa dulo? Bakit ba siya sumasama sa mga usher? Kasi, siguro nung dumating ka, na-welcome ka ng maayos na mga usher at naramdaman mo siguro yung pagtanggap. Baka may nakachismisan Pagtanggap, hindi lang pagkachismis, kundi pagtanggap ng buong iglesia sa kanya. So, kaya doon pa lang siguro, nagkaroon na siya ng idea na masaya dito. Gusto ko dito. Oo. Kaya siguro ganun. Actually, yun din yung yun yung naramdaman ko noon. Kasi, syempre, first Sunday, second Sunday mo, parang mararamdaman mo na hindi ka pa belong, 'di ba? Pero sa kina Ate G, kina Ate Titis, kay Ate Eileen, iba kasi sila magbiro eh. Tapos parang Masakit. hindi, mas masakit kapag tumawa kasi may hampas eh. Ay, So, yun, yung parang
sa kanila ako unang naging close. Kaya ayun, kasi sa kanila ko nakita yung nandun yung yung pag-welcome nila sa akin noon, na yung makikita mo ay yung sinasabi nga niya, yung genuine yung smile nila, yung pag-greet nila sa iyo, yung pagtanggap nila sa iyo, napaka warm. Ayun. Tapos ayun, doon na ako nagsimula. Doon ka nang nag-evolve. Oo. Pero ikaw, may nag-invite sa'yo dito o kusa ka lang nagpunta dito? May nag-invite sa Napadpad akin. na siya. Yes. Pusa siya, naligaw. Sino yung nag-invite sa'yo dito? Si Sheila. Siya Ayun. talaga yung sa Yemi Leaf. Siya talaga. Pero nung there was a time na na Gusto ba mag-shoutout? shoutout. Hindi, there was a time kasi si Sheila kasi noon, dalawang church na 'di ba? So Undecided may isa siyang inaatanan, tapos meron siyang ito nga sa DCF. Tapos sinabihan niya ako na ikaw saan mo gustong mag-attend, sabi niya sa akin. Kasi may time noon na kailangan niyang umattend doon kasi may gawain sila doon. So ako, ikaw kung gusto mo sumama sa akin, okay lang. Kung hindi, DCF ako. Iyo. Sabi ko gano'n. So, So, agad yung pagkilo sa'yo, no? yes, kumbaga, sige, hinayaan ko siya. Doon siya, sige, dito ako kasi welcome na ako eh. I Ito belong. Sabi niya, I belong. Ito nga, na-welcome ka na. Ngayon, nandito na tayo sa proper na pagano natin sa ushering ministry. Sa tingin ninyo, gaano kadalas magkaroon dapat ng training o gaano ka-importante yung training para sa mga ushering? Kasi hindi naman tayo porket usher, mag-welcome lang. Siyempre, dapat may mga proper tulad ng sinabi niya kanina, mag-endorse siya kapag feeling niya na hindi magiging komportable sa kanya yung welcome niyang guest, diba? Siguro, training? More on meeting. Siguro, oo nga. Pwede din naman yung training. Kasi yung pinaka-practice kasi talaga, yun yung hands-on eh. So, yung pinaka-training, more on theory, hindi siya gaano ka. Siguro, ang pwede lang natin sabihin, i-training is explain kung ano ba yung ginagawa at saka dapat gawin ng usher. Ano ba yung kahalagahan ng usher. Siguro yun. Pero yung talagang magti-training para kung ano yung gagawin, yun na yung training on the spot every Sunday. Yung proper na Yes. paano naman ng grooming? Yung tulad Ayan. Oo, no? Nung Ayawan na nito. hindi kasi Kailangan daw una medyo nung una guilty ako diyan kasi naatasan, hindi ko na maalala kung kailan yung 2021 o 2022, naatasan akong maglikom ng handog. Ayun, hindi ko pa alam noon yung proper grooming na which is hindi kasalanan ko naman kasi hindi ako nagtanong. Makasalanan Nagsuot talaga. nagsuot ako ng ripped jeans. Ayun. So hindi ako kaya ayun, hindi ko nagawa yung paglikom ng handog, which is dapat kapag pala which is pinaliwanag naman sa akin, kapag haharap ka, dapat presentable ka. Kasi lalapit ka or gagawa ka ng something para sa Panginoon, di ba? So ayun. So dapat proper grooming ka talaga. May dagdag ko lang yung sa training kanina. Siguro pwedeng training na rin yun na dapat pag ganito, naka-duty ka, usher ka ngayon, doorkeeper ka, or Tapos, di ba kasi sa programa natin, meron, hindi lang ikaw basta-basta lalakad sa harapan eh. Mahintayin kang tugtog eh. Yung mga ganong simpleng ba? So siguro isa rin na tapos yung baka isa ka pa sa magdaldal doon sa likod instead na ikaw yung Parang gano'n. Kasi may napanood ako sa YouTube. Ang sabi, dapat sila nga daw nagkakaroon sila ng mga parang sign language para maiwasan yung pagdaldal nila, baka sila pa yung istorbo sa iba. Pwede natin gamitin yan. Diba? Instead na biglang may nagsisermon na tapos
Minsan kasi 'di ba may Oo. pinag-uusapan sila na So, siguro yung mga something ganong ano. training pe pwede, no? Yung paano. Siguro nga. Mhm. Maganda nga yun. Kasi minsan Mag-take may down mga, note ka. yung mga endorsement na ganyan kasi, kaya nagkakaroon kasi sila ng mga usap-usap. Pag halimbawa, meron silang hinahanap, di nila makita, meron silang gagawin, saing sila, yung mga, kaya nagkakaroon ng usap Kaya mas magandang may uniform tayo, no? Sabihin nyo nga sana panawagan nyo. uniform, hindi ko Para masabi na Asher. hindi ko siya Meron hindi lang ko siya meron lang tayo color coding, di ba? Siguro ganun, color coding, pero hindi ko maano yung Para presentable. papasok ba tayo sa trabaho? Hindi, sabi kasi, Pag may uniform tayo, dapat Pag lahat usher tayo ka, naka-uniform. pag sinabi ro kasing usher ka, sabi nga dun sa napanood ko rin, ano tayo ambassador tayo ng church, ambassador tayo ni Jesus. So, tulad ng sinabi mo kanina, presentable. Di naman kailangan daw, ano yun, Actually, expensive. Just a neat. ang mga usher kasi dati, dapat pag usher ka, ang pinaka-uniform nun is naka-black blazer ka. Tapos meron nga siyang sinasabi na color coding. So yung color coding, halimbawa, red dapat ngayon, o red yung mga usher, tapos naka-black na coat. Laging pinaka-uniform doon ay yung black na Yung coat. blazer. oh. Yes. So, finance, please. Papondo, no? Finance! Yes. Baka naman, Oo. ano yan. Gusto nyo naman pala yung presentable eh. Ayan. Oo, diba? Sana this time bigyan ng pondo yung ano no. May pa... may paano, ano ba to? no? Di naman to tulfo. Kasi yung pondo para lang sa badge yun eh, badge. Baka gusto nila. Hindi, baka madagdagan din. I-shout out na rin natin, baka Oo, naman. nanonood sila ngayon. Team building. Ayun, yung maganda, di ba? So ngayon, si Ate Ay muna bilang isa sa mga matatagal ng usher, ano yung mga sacrifices sa tingin mo yung ng isang usher? Mukhang mas marami silang sacrifices sa Sa iyo? Hindi. Ano ba ang sacrifices? Kasi pagka, wala akong nakikitang sacrifices as usher. Alam mo yun, kapag ka kasi ikaw, inilagay mo yung sarili mo as usher at inilagay mo sa isip mo na magsiserve ka kay Lord, walang sacrifices eh. Mm. Hindi ko, wala akong, ano bang sacrifices? Yeah, I mean- Schedule? Ganyan? Yung mga, I mean, siguro, halimbawa, tayo, mga OFW pala kayo, hindi pala ako. Siyempre, meron kayong mga pagising sa umaga. And then, yung kailangan, di ba, ang mga usher dapat mas, kung totoo mas maaga rito. guilty ako dyan. Oo. Hindi, ganito kasi yan. Siguro sa ngayon, hindi ko pwedeng sabihin yung sacrifices dahil yung Sunday kasi ngayon sa akin, ilang years ago na off. Mm. So, talagang naka-off na ako. Wala na akong ibang iisipin. Unlike before, nung nag-start yan ng mga 2018, ang trabaho ko kasi ay sa F&B. Mm. So, pag Thursday, sobrang busy yun, panggabi ako. Tas pati Friday, Saturday. So, pag Saturday night, so Sunday ng morning ay nakakauwi ako noon normally mga 2 or 3 o'clock. Maaga na yung 2:00. Pero nag-start akong pumasok noon mga bandang 9 ng umaga. So, 9 to 3 ako, minsan 9 to 2. Kasi sobrang busy. Pero kailangan kong gumising na maaga kasi nga sure ako. Nakatira pa ako that time sa Jaflia, di ba? So, sabay pa kami nila Roch. Kailangan mga 7, dito na kami sa Burtubay. Tapos noon, after noon, mag-duty pa ako ulit ng panggabi. So siguro yun yung pinaka-sacrifice na meron ako before, pero Hindi na-consider yan. hindi, kasi hindi ko siya kinoconsider ngayon kasi nga Sunday off na ako. Pero during that time, alam niyo yun, hindi niyo mararamdaman yung pagod. Kasi Saturday pa lang pinagpe-pray nyo na yung Sunday is for the Lord. Kaya walang pagod. Kahit sobrang haba ng schedule. Napakabait, may halo na yan. Oo, nung time na yun. Hindi mo talaga, ewan ko kasi, ako naka-mindset yung ko na mag-usher ako. Maaga kami lagi nun ni Roch kasi sila may penalty sila pagka late sila. Si William naman. Yung sacrifice. Personal na. Any- Personal. Oo, Ah. sa tingin mo Siguro, wala kasi talagang ang Sunday is for the Lord, di ba? So talagang pang personal, kasi ang Sunday maglalaan talaga tayo ng oras para sa Panginoon every Sunday. So walang sacrifice na nangyayari sa akin. Pero siguro pagdating sa pagganap sa sa ushering ministry, minsan kasi ayun na, nagme-mensahe na, di ba? So, ikaw, gusto mo makinig. yun. Pero ikaw, since usher ka, may duty ka,
So, parang yung sinasabi ng ng nagsasalita sa hindi ka makapag-focus kasi Yun. kailangan mong gawin, 'di ba? So, yung mga ushers natin kailangan nilang lumabas, kailangan nilang halimbawa yung magsaing, Lalo ikaw, ganyan. nagmamaneho ka pa kapag may kailangan, di ba? Ayun, there was a time nga na Oo. walang di ba? Wala tayong tubig, so kailangan kong tumakbo. So, ayun. So, alam mo yun, ilang minuto ang nawala. Sa kanya. Hindi, wala na yun, syempre. Pero syempre, totoo din yun at yun nga, Mm. nakaka-relate din ako doon kasi nga, syempre, kaya tayo nagsisimba para makapakinig. Yes, Eh, para since- kumain, di ba? Oo. Oo. So, So, since ayun. nandun yung natin, yung ministry ng ushering, di na ako kompleto. Mm. Which is, para kung hindi natin siya naiintindihan noon, naintindihan pala, parang, ba't pa ako nagsisimba? Mm. Hindi ko naman naintindihan yung sinasabi ng pastor. Kasi kalagitnaan, pag matatapos na, kailangan natin bumili ng mga pagkain di ba? So, putol na. At saka yung sa ibang church na malalaki, syempre, sabi nga, may para lang dito sa doorkeeping, may nakaano sa mga bata. So, hindi na sila nakakapakinig. Siguro yung mga replay na lang, di ba? Kumbaga, yung mga kasama mo na busog na busog sila. Tapos ikaw, di ba? Tataas ng kamay. Ang kagandahan naman kasi sa atin, ang kagandahan naman kasi sa atin, wala tayong mga ganong certain na mga rooms para maghiwa-hiwalay pa. Kaya nakakarinig tayo ng mensahe kahit na nag-usher tayo. Yun nga lang dun sa mga part ng mga lalaki especially, pagka may mga urgent, kailangan nilang umalis. So, yun na nga, yung mga nabanggit natin na yan. So, eto, para sa mga manonood natin. Ano ba para sa inyo ang isang usher? Ikaw, Ate, ano ba para sa iyo ang isang usher? Ano para sa akin ng isang usher? Kasi kailangan natin maintindihan yung mga mga ginaganapan ng isang usher. Ano yung ginagawa dapat ng isang Hindi, usher? ano para sa iyo ang usher? Ano para sa akin ng isang usher? Para sa akin, ng isang usher ay dapat na unang-una dapat laging mas maaga. At ano pala yung dagdag mo na, ano ba dapat yung kaisipan ng isang usher? Ano yung dapat na maging kaisipan ng isang usher? Parang- Isip na nasa Hindi, kasi parang ang hirap sagutin kasi lalo na kung ikaw ang usher. Siguro nga. yung ibang tao Hindi, masasagot. siguro pwede Hindi, din. para sa iyo kasi malaking bagay para sa ginaganapan mo eh. Halimbawa, ako Pangulo. Ano ba ang Pangulo para sa akin? So, from that, maano ko kung anong service ang ibibigay ko, yung sarili Ayan. ko, gano'n. So, as an usher, dapat ay kaya nating kontrolin yung crowd. Yung, lalo na sa mga big event natin, kaya natin kontrolin yung crowd. Tapos, dapat lagi tayong may presence of mind para alam natin kung ano yung mga gagawin natin in case na may mga kailangan gawin. At, ano pa ba yung isang tanong mo? Ano yung kaisipan? Ang kaisipan, dapat pag usher ka, lagi kang lagi kang, Patingin daw? ha? Patingin da? Lagi kang, Ano? paano ba to? Ready. Lagi kang naka-ready as an usher. Ang reporter Kasi yun. maraming mga sitwasyon na bigla na lang dumarating nang hindi mo inaasahan. So, dapat lagi kang naka-ready. Dapat lagi kang, alam mo ko agad kung ano yung solusyon na gagawin mo dun sa mga sitwasyon na dumarating. So, ganun, bilang isang usher. Hindi ka dapat mabilis mayamot, no? Hindi ka naman talaga dapat mabilis mayamot. Parang kung gusto mong mayamot ako. Hindi. Hindi mabilis. Talagang hindi ka dapat mayayamot. mayayamot as an usher. Yun. Marami kasi mga sitwasyon na nakakayamot, pero hindi ka dapat mayamot. Paano daw yan? Paano? Paano? Paano hindi mayamot? Paano hindi mayamot? Hindi, ganito kasi yan. May mga, let's say, paano ba? May mga makukulit na ayaw magsiupo dun sa unahan. Bakante naman. So, anong gagawin mo? Kakausapin mo sila.
na umupo dun sa unahan. So, minsan maiinis ka kasi kung saan sila umupo, ayaw nilang. May maintain mo pa rin yung smiling face mo niya. Na-maintain ko naman. Ewan ko lang sa mga nakakita. Baka nakasalambak. Hindi, kasi ganito yan. Para paliwanag ko nga yung sarili ko. No? Lagi nilang ganun. Lagi nila kasi nami-misinterpret na lagi akong galit. Normal talaga yung mukha kong ganyan. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, na dapat, pag usher ka, yun, hindi ka dapat laging, nakakayamot naman kasi may mga sitwasyon talagang ganun. Kaya lang, hindi ka dapat na, yun, madadala ng sitwasyon. Kano naman, bro? Para sa'yo, ano ba ang usher? Parang ang ano, Dapat lagi po. ang hirap, 'di ba? Pero para sa akin, being an usher parang servant, Iyo. 'di ba? Very well said. Bilang servant, hindi mga servant ng ano, 'di ba? Mga tao, kumbaga servant ni Lord para sa kaayusan ng ano ng service, 'di ba? Ayun nga, sabi nga ni Ate, yung hindi ka mayayamot dapat. So, maganda yung pakinig mo sa mensahe habang alam mo yung focus na focus ka tapos biglang kakalabitin ka ni Ate G. Wala tayong ganito. Walang creamer. Oo. So ikaw dapat lagi kang handa. O sige. Yeah. Parang ganun ba? Lagi kang ano Lagi ka handa kumbaga kay G. always say yes. Kay G. Oh, always say yes. Kasi sino pa bang tutulong, 'di ba? Since ikaw ang kinalabit, ibig sabihin ikaw ang nakita Ikaw may na kakayahan. pwedeng gumawa, 'di ba? Hindi mo So tapakin yung... so ayun. So kapag kinalabit ka, gawin mo. Kasi ikaw yung ikaw yung laging tsaka shoutout kay kay Pastor Jason na teacher namin sa Bereans na Nangalabit. hindi. Na laging sinasabi sa amin na kapag ang isang tao lumapit sa iyo, ibig sabihin ang Diyos tinuro ng tao na ikaw ang lapitan kasi alam niya able ka na gawin 'yun. Paano kung manloloko na pala yun? Meron ka Yun yung tinuro kay ibig sabihin mapapaloko ka. hindi kidding aside, di ba? Ganun na laging tinuturo sa amin ni Pastor Jason, which is na-apply naman. Kapag kinalabit ka, gawin mo kasi ikaw ang itinuro para gawin 'yun. Tsaka malaking bagay, syempre, di ba, yung pag nagdarasal bago pa man mag-umpisa yung programa o yung pagsamba. Kasi doon pa lang, may siset nyo na yung isip nyo na walang pwedeng makapagpainis sa'yo ng ganito. Walang malaking bagay o maliit na bagay na pwedeng makapagpainis sa'yo. Kasi nasa service ka na, tsaka pinaumpisa mo na ng panalangin di ba? So, yun nga, nasabi kanina ni Ate Ay kanina na mayroong mga guest o mga member na mahirap mapaupo sa harapan o kung saan designated. Ano naman pa, aside from that, yung mga common na struggle ng isang usher na na-experience ninyo? Yun ang pinakamahirap Yun ang pag-upo. yung pagpapaupo. At yung pagpapanatiling tahimik yung service, yan. Mahirap din Buti yan. hindi ka nangunguna dun no? Parang feeling ko nga buti na lang nga hindi ako nangunguna dun sabi dun sa shout out dun sa comment sa saan ba to? Sa tawag doon. Nakita. Sa survey. Sa evaluation. Evaluation. Yung maingay daw yung mga tao sa likod. Shout out sa inyo, mga maingay. Reminder. Yan. Pagka po kayo, yun na yun. Pinapatahimik na nga siya. Pakitahimik po. Yung ganun lang. Mahirap kasi mag-control ng ganun Kasi may mga, halimbawa merong nasabi dun sa sermon, minsan meron silang mga sarili nilang mga comment na nasasabi nila yung ganun, na pagkukwentuhan. Kaya, pagka sobra kang relate dun sa mensahe, na share mo na, ngayong ganito, Na di mo alam meron. Lalo na ngayon dito sa lugar natin na hindi naman ganun kalaki. So para sa iyo, yun ang pinaka-common siya. na nagiging mo. Oo. Si Brother William naman. Siguro sa akin, pasintabi lang.
Sige lang. Tayo lang naman to. Tayo lang. Wala Sila naman, lang naman, wala wala naman naman. nakakatinig, no? Wala naman nanonood. Siguro Ayos lang yan. ang struggle ng yung hindi ko naman Sige lang. hindi ko naman inaano na ipagbawal na ganyan. Siguro yung mga bata. Yung hindi ko naman sinasabi na pero Malilikat minsan sila kasi na- oh, Kasi sinabi mo syempre mga bata yan hindi naman malilikot. Maiingay. Sino si Dandan ba yun? Nakatahimik ni Dandan. Si Dandan yata yun. Nakatahimik. 'Di ba? Hindi mo maaalis hindi mo mapipigilan kasi bata 'yan 'di ba? 'Yun yung struggle ng isang usher kung paano mapatahimik yung bata. Especially kami, syempre, hindi naman kami kilala ng mga bata, 'di ba? Kilala niyan is yung mga magulang lagi, 'di ba? So, ayun. Siguro kapag may ganun, syempre, wala magagawa yung usher kasi bata 'yun 'di ba? Yung mga pastora nga, 'di ba? Kapag lumalapit doon, so ang masasabi na lang, sinasabi na lang ng mga nagme-mensahe, magpapastor 'yan. So, ganun. Siguro yung ganun. Sa utak ng mga pastor. Syempre kasi Ginawa pa pastor. syempre kapag medyo may ingay yung bata, kahit paano nakaka-distract, 'di ba? So nandun yung focus mo sa mensahero. So ikaw mawawala ka. 'Di ba? So yun yung palagay kong struggle ng isang So, speaking of mga malilikot na bata, sa tingin niyo dapat bang meron ding usher sa harapan? Para kapag lalapit na yung bata sa ating podium o sa ating pedestal. Hindi naman yun necessary na may usher pa dyan sa harapan kasi mas, pagka may usher sa harapan, nakaupo lang din yun eh. Mas kailangan kasi yung usher na nakikita niya yung buong crowd, kaya dapat nandoon lang siya sa likod. Pero okay lang din naman kung may usher sa harapan. Pero kasi para ilan bang mga ang usher? Actually kasi pag mga ganyan, eto na pasintabi na nga ulit. Sige lang. Mas maganda kung yung mga parents nila yung kukuha sa anak nila. Yun yung pinaka the best. Alam mo na, Dandan. Yung mga magulang din talaga. Yun ang the best na pwedeng gawin. Yung mga parents. Kaya lang kasi, yun nga, hindi naman natin sila, okay din naman na nakikita yung mga bata. Ang akin lang, kapag ka lang, sa oras ng sermon. Pero after nun, bago mag-sermon, after ng sermon, no problem. Pero pagka nagme-mensahe sana yung mga manggagawa, yun, dapat yung mga bata, hindi sila palakad-lakad, hindi sila patakbo-takbo. Mas maganda kung parents nila yung mag-aasikaso. May paano kung di na nakikinig sa parents? Bawa, si Dandan, mas takot sa'yo, ganun. Si Dandan kasi tinititigan ko lang yun eh. Paano yung mga ganun? Kung kanino tanong paano yung titig o paano yung ganun? Hindi, depende kung kanino. Anak mo, hindi mo kayang naloka. Wala akong hanger eh. Hindi naman kailangan ng hanger yun. Dito agam si Sheila. Ang gagawin. O kaya si Teacher Rice. Si Teacher Rice, nasunod sila eh. Ito pa. So, sa ushering ministry ba, nagkakaroon ba kayo ng mga kahit simpleng tampuhan, mga ganun? May mga ganun ba? O lahat kayo mababait? Ewan ko sila kung nagtatampo sila sa akin. May mga ganun ba kayo? Ay, hindi naman ako nagtatampo sa kanila. Ewan ko kailangan ba matampuhin tayo? Hindi, walang may ganun. iwasan eh. Walang ganun. Wala naman, may misinterpret ka kadalasan. Hindi naman bahala sila. Hindi, joke lang. Hindi, walang ganun sa usher. Wala namang ganun. Wala naman. Kasi nakakapag-usap naman kung halimbawang may mga na lalaktawan or hindi na pag-uusapan, mostly sa mga sa mga ibang gawain, yung mga lalo na sa mga big event, yung mga big event natin, doon lang tayo nagkakaroon ng mga struggle talaga na sobrang struggle pag anniversary ng DCF. So tingin nyo, alam ko wala pa tayong mga nagiging fellowship na usher lang. Importante ba yon na magkaroon ng Oo mga naman, banding? budget kailangan namin. Kahit gaano kadalas dapat magkaroon ng ganung mga Gaano bagay ang kadalas ushering minsan? ministry. At least once a year, Team di ba? building. Kahit twice a year. Twice? Yes, twice a sige. year. Kahit twice a year. Kasi, hindi, alam nyo kung bakit. Kasi, tayong mga usher din naman kasi yung pwedeng
gumawa ng way para mas madagdagan yung mga usher. Para mas madagdagan yung usher, kailangan ng ganun, mga team building. Kung halimbawa, meron kang gustong i-groom as a new usher, yun. Kasama na rin doon sa team building yung training na sinasabi kanina. Gaano ba kahalaga ang isang ushering ministry? Halimbawa, pag walang usher dyan, sa tingin nyo maging okay pa kayong tatakbo pa rin ng pananambahan? Oo naman, tatakbo ang pananambahan. Hindi naman dahil hindi tatakbo ang pananambahan kung walang usher. Oo. Pero magiging mas smooth yung pananambahan kung may mga usher na nandiyan. Ikaw. Tatakbo ang service magulo. kahit na yun nga. Since andun yung mga usher, di ba? Nandun yung kaayusan yung pagsamba. service. So sino mag-aasikaso ng tubig? Makakapag Sunday service tayo na walang tubig, pero mas mainam kapag may tubig, di ba? Or may magsa-serve. Halimbawa, pagtapos ng Sunday service, di ba? Sino ang nag-aayos ng mapagsasalu-saluhan ng lahat, 'di ba? 'Di ba, usher? 'Di ba, mga usher din. So, ayun. Tapos sino yung nag-a-arrange ng mesa sa sa harapan bago pumasok ng pinto, 'di ba? Usher din. So, I think tatakbo, yes, pero Hindi yung kaayusan hindi ganoon ka. Kung hindi wala, kasmooth. kulang. Oo. Ganito kasi siya. Balikan natin yung DCF nung wala pang ushering ministry. Nung mga panahon na wala pang ushering ministry ang DCF, syempre, meron nga tayong pananambahan, dire-diretso rin naman. Kaya lang yung mga time na yon, katulad nga ng sinasabi ni William, yung mga kapetira na yan, magulo yan dati. Kasi wala pang naka-arrange. So, pati yung mga water, hindi alam kung nasaan. Tapos kung tatanong sila, hindi nila alam kung sino yung tatanungin nila. So, Especially yung mga bagong magtuturoan. miyembro, hindi nila alam kung saan, sino tatanungin nila. So, nung nagkaroon na ng usher, pagdating nila, yung usher na yung nakikipag-coordinate sa mga perkapisanan, asa na yung food ninyo, nakaready na yung water, may hot water na, kompleto na yan, may nag-aabot na ng tubig. So, nagkaroon siya ng kaayusan sa pananambahan. Pero dati naman talaga walang usher. Kaya lang medyo ganon. Hindi nila alam na, wala palang asukal. Nung way back before, ha. So, wala nakakaalam ng mga ganon. Ngayon kasi, Hanggang ngayon, nangyayari pa rin yata yun. hindi naman. Ngayon kasi marami na silang stocks. Tubig lang talaga yung laging wala. At saka kung walang usher, di ba, sino mag-welcome sa mga guests? Sino pwede pang makapag-welcome? Yes, At isa saka pa yung yan. mga usher nga, sabi nga, sila yung nag-leave ng impression agad sa church, sa mga guests. Kung uulit pa ba sila sa susunod na linggo, or doon pa lang, baka hindi na nila tapusin yung umalis na sila, di ba? So, malaking bagay. Nangyayari naman talaga yan sa katotohanan. Dahil, nung mga time na, honestly nung mga time na bago ako dito sa DCF, wala naman nag-welcome. Hindi mo ramdam na you belong. So, kailangan mong isik yung sarili mo doon para you will be belong. Although before din kasi, di ba, para lang din sa kalaman ng iba na hindi nakakaalam. Yung una naman natin pananambahan, hindi naman sa mga hotel bahay-bahay lang. So doon pa lang, paano ka magkakasya, siksikan ka, pag nahuli kayo, wala ka na. Saka nasa garahe ka na. So, sino na mag-welcome sa inyo? So, walang pero as this goes by, syempre, umuunlad tayo, binibless. Nagiging maayos na, mas maayos na. So, dapat, yung ating ministry sa ushering, mas mapakita natin na mas maayos. Diba? Yes. So, ito naman. So, syempre, before wala pa kayo sa ushering ministry, ngayon na nandyan na kayo sa ushering ministry o tayo, ano naman yung mga nabago sa inyo? Nabago sa buhay namin? Nung kayo naging usher na. Hindi yung singer ha.
Gusto ko yung singer eh. Ako nga, pagpasok ko nga, di ba, usher na kagad ako. So, Kasi bigla. Pero yung habang nasa journey ka ng pagiging usher mo, ano na yung mga nabago sa'yo na masasabi mo? Dahil sa naging usher ka. dati, mahirap ako mapa-oo. No? Yes. Oh, bilis ah. Di ba? Ang bilis ngayon. Hindi. Oh, noon hindi. Ano ako, lagi akong think twice. Lagi akong may kapag sinabi sa akin, pag-iisipan ko muna siya, hindi ko i-entertain kagad. Pero nung nung naging usher ako, isang kalabit lang. Ba? Isang kalabit lang, hindi nagdadalawang salita sa akin. So, ano yan? Mamaya kalabitin kita. So, ayun, hindi nagdadalawang salita sa akin. Oo kagad ako. Alam ni Inang yan. Oo. Madalas ba mga labit si Inang? Ay, naku! Ano lang, pag halimbawa pagkatapos ng Sunday service, 'di ba? Tapos meron silang ajman. Kapag nilapitan na ako ni Inang, alam ko na 'yan. So, Nang kalabitin niyo sa uman. Sumasama naman yan sa hindi sa uman as long as na available yung sasakyan, pinapahiram ko. Wala akong kumbaga, ayun, yun yung nabago sa akin. Ready to serve. Yes, ready to serve ka, lagi. Kahit na late, ready to serve. Yeah. Si Madam naman. Siguro nagkaroon ako ng mas malalim na commitment sa Panginoon nung nag-start ako mag-usher. Kasi, nakakommit ako na maaga, nakakommit ako na laging ready, yung mga ganyan. So yun, naging mas malalim yung commitment ko dahil dati kasi parang barko. Lumulubog, lumilitaw. So yun, simula nung naging usher ako, naging consistent ako dun sa pagdalo sa pananambata. Lagi nang nakalutang. Lagi na lang ako nakalutang kasi salbabida na eh. Hindi na submarine na. Salbabida pala, ikaw naman Sorry. submarine ka na ka. So yun naging nabago sa'yo. Yes, May naging mas committed ako. ready to serve. Yung sa akin, may kwento ko lang kasi nabasa ko pangalan ni Nanay Luisa. Di nag-usher. Siyempre, after ng service, alam natin kakain. Ang nagagawa ko minsan, nauna pa ako sa guest. Yun ang na-realize ko yun at nakita ko. Example, kay Nanay Luisa, shoutout na niyayaya ko si Nanay Luisa. Siyempre, si Nanay Luisa, isa sa pinakabatang member ng DCF. Isang, di ko malimutan, niyaya ko siyang kumain na. Asya na rin si Nanay kasi na. Sabi niya, hindi, mauna na sila. Nahiya ako sa sarili ko. After nun, hindi na ako muna. Kahit ano na lang, kung may matirang sabaw, sige. So, malaking bagay, no? At saka talagang, pag andito ka na at tinanda mo na yung puso, pagkilos ng banal na espiritu. Hindi Kuya Dave, pero minsan maganda rin yun eh. Alin? Na nauuna kang kumuha ng pagkain. Bakit? Kasi minsan nahihiya sila eh. Kapag wala pang nauunang kumuha ng pagkain, mahihiya silang mag-start. So maganda rin yun. Hindi. Sharing din yun. Dapat i-asya mo sila para mauna. Nag-convince. So, mamigay ka ng plato, in short. Oo. Tsaka huwag tayo mangunguna. Part yun ng ating sacrifice. Sacrifice mo yung dinner mo. Lunch pa lang yun, di na agad. Sacrifice yung dinner. Eto. So since ito na nga kay Nanay Luisa, meron tayong tanong. Meron tayong dalawang tanong. Hindi naman sana mahirap yan, no? Hindi, English lang. Tagalog? Tagalog lang, ah. English. Si Nanay Luisa to. Hello, sa school to. So question from Nanay Luisa. In your opinion, what is a spiritual qualification of an effective usher? Spiritual qualification. Ano ba muna yung mga qualification? Hindi. Ano ba? Ha? Ano? Ikaw? Ako? Ikaw na muna. Sige, ako na muna. Ayun. Shoutout kay Ate Luisa kasi
napakasipag ni Ate Luisa talaga. Talagang yung dedication niya sa Bubuhat pa minsan ng lamesa. Oo, yeah. Nagugulat nga ako sa kanya minsan. Isang kamay lamesa, isang kamay. Minsan Rice cooker kukunin ko pa lang yung nakita ko nasa loob na siya ng Dahil pa si Sonic. Oh, hindi napakasipag ni Ate Luisa, lalo na sa pagse-serve. Ayun. Ano nga ba yung tanong? Qualification. Para maging effective na usher ka. Siguro inihikayat ko na dapat hikayatin natin na kapag kasali ka doon sa ushering ministry, dapat may J group ka. Iyon. Tanahan mo ako dyan. Yes, dapat may J group ka kasi unang-una sa lahat ng J group tutulong sa iyo. Magpalago. Na mag-serve ka para alam mo 'yon, gawin mo 'yon nang walang sama ng loob. Kumbaga kusa mo andun yung kusa mo. Tsaka mas sa lahat. maintindihan mo kung ano yung ministry, ano yung pinapasok mo na yan. Kasi Hindi lang para may tinatalakay din execute kasi yung siya sa sinabi J sa'yo. group. Kasi ni-encourage ka rin na magkaroon ng ministry. Actually, doon nga kami kaya nga pala ako nag-usher, isa na rin yun. Dahil Tandaan sabi niyo ni, bigla. naalala ko, sabi ni Inang anong ministry ninyo? Kasi merong part doon sa J group nga pala ng ministry. So hindi po namin pinopromote ang J group pero ini-encourage namin yan. Yes po. Yan, gusto niya yan. Isa namin yun. Ito naman, katanungan mula, ba't kayo inang Tagalog? Isa question. Katanungan mula kay Pastor Russell. Anong ginagawa nyo kapag may mga members na hindi sumusunod sa inyo kapag ginaguide nyo sila sa upuan? Nangangatawan siguro to. May batuta ka ba? Hindi ako hinahayaan ko sila. Nahayaan ko sila kasi gusto nila dun Hindi naman natin sila para pilitin na maupo doon. Kasi alam mo yun, alam mo dapat, ikaw mismo na pinapaupo, naiintindihan mo dapat kung bakit kanila ginaguide sa upuan na yun. Ngayon, kung i-insist nila dun sa lugar na yun, okay lang. Gusto nila dun Makulit sila Siguro sa akin, hindi mo sila mapipilit kasi yung iba, ayaw nilang kasi pansinin natin, unang napupuno yung nasa likod. 'Di ba? So, kapag ikaw nahuli ka, malamang sa harap ka iuupo ng usher. Kasi wala nang bakante sa likod, so siguro isa na rin 'tong pag-encourage sa mga na kung gusto mo makaupo sa likod, maaga kang pumunta, 'di ba? Unless otherwise yung mga usher, 'di ba, talagang pupuwersahin ka na ipaupo ka sa sa harapan or sa gitna kung saan malapit yung 'di ba? So, ayun, kumbaga hindi mo sila mapipilit, especially kung ayaw nilang umupo sa harapan. Siguro na lang, ngiti na lang. Oo. Actually, kapag ka ganun, yung napag-umpisa na ng pananambahan, hindi na sila ganun kahirap paupuin sa unahan. Pero pagka yung mga praise and worship pa lang, kahirap paupuin sa unahan. Kaya hayaan mo na lang sila. Tama nga si William, kung gusto nyo maupo sa likuran, mas maaga kayong dumating. Yun. First come, may first serve. panawagan pang ganun. Pero may napanood din ako sa mga training nila. So, ang Asya din daw dapat, isa sa katangian, maging firm. Hindi naman kailangan maging galit, maging firm lang sa na kapag sinabi nyo na dito. Hindi kasi, hindi mo siya pwedeng i-apply ng dito. Pwede mo yung gawin kung nasa Pero restaurant. walang pilitan. Pwede mo siyang gawin kung nasa restaurant ka na nagpapaupo ka ng bisita para sa dun sa kung saan ka man nagtatrabaho. Pero, sa church, hindi. Kasi baka yun yung maging reason para hindi sila umattend sa susunod. Yes. So, nginingitian nyo lang sila. Oo, ngingitian mo lang sila. Tapos hayaan mo na sila. Tapos anong sinasabi ng spirito mo na? Wala. Kalaki. Ito pa. Question mula kay Sister Sheila. Paano ninyo i-deal yung mga comments about sa mga kakulangan during service na related sa ushering? Siyempre, somehow, may mga comment not specifically to blame, but to improve. Alam nyo kasi,
Yung, ako kasi personally, ang aking opinion sa mga ganyan, dapat thankful ka kapag ka may mga tao na nagsasabi na ito yung kakulangan mo. Ito yung mga dapat mong i-improve. Kasi ikaw sa sarili mo, hindi mo nakikita yon. Ngayon, kung paano mo siya i-improve yan, pwede siyang pag-usapan, pwede mo siyang pag-isipan, hindi naman siya agad-agad na i-improve eh. Kung may mga bagay na, siguro sa mga sitwasyon, sa mga simpleng bagay, pwedeng magawan ka agad ang paraan. Pero as a ministry, sa isang group na ganun, kailangan nag-uusap kayo. Pero kung iti-take mo siya as negative, walang mangyayari. Kailangan lagi mo siyang iti-take as room for your improvement. Yan. Ayun. So, ayun, ganun nga na wag mo siyang i-take as negative kasi hindi ka naman pinapatamaan eh. Kumbaga, naalala ko si Ate Bot, shout out Ate Bot. Isa sa mga niya, isa sa mga shout out kanina ko pa. Hindi kasi ibigay mamaya pa shout out. Hindi kasi in fairness naman kapag kasi consistent kang uma-attend sa mga gawain like prayer meeting, Sunday service, talagang talagang may matututunan at may matututunan ka. Si Ate Bot noon, natatandaan ko isa sa mga noon, siya ang exhorter. Ang sabi niya is ikaw sa sarili mo hindi mo makikita yung pagkakamali mo. Yung nagagawa mo to, akala mo okay lang. Pero sa iba, sa mata ng iba, nakikita nila na pangit na or hindi na maganda. So, yung nakakakita, siyempre, sa'yo magsasabi sa'yo, di ba? So, ikaw, kumbaga, since nakita niya yon at sinabi niya sa'yo ng diretso, hindi niya pinagkalat, di ba? So, parang take it as, maging thankful ka kasi yung nagsabi sa'yo, concern siya sa'yo, di ba? So, parang ganun ang mas magiging tamang approach kapag may nadinig ka na na may something na hindi maganda dun sa May mga kakulangan. Yes, may kakulangan. So anong ginagawa ng bali ayun nga pinag-uusapan naman yun. Pinag-uusapan. Kung ano yung naririnig kung ano yung mga comment na sinasabi, pinag-uusapan naman ng mga usher yun. Si Jay kasi number 1 na nag-aano. So yun, nire-remind niya ang mga usher na ganito nga. Katulad nung may recent na nakapost dun sa group ng usher. Maingay daw yung mga nasa likod. So yun, kaya nung last time, sabi nga ni G, kailangan ko na talagang maging stricto pagdating dito sa likod. Bibili na tayo ng batuta. Yan ang sinasabi. Sabi ni G. Nung sa akin nung last time. So yun, ganun. Tsaka in fairness naman kay Ate G, kapag may na-receive siyang ganun, kumbaga mag-a-appoint siya ng isang tao para punuan yung kakulungan na yan, na nakita o napuna. Ganun. Ito, sarili ko lang ito. Anong take niya sa mga member na nasa gitna na ng service, tapos kayo, syempre, naka-postura na kayo dyan. Ano yung take niya sa mga member na biglang lalabas, kakain, susubo, kakape, minsan dito, minsan. Paano yung dapat na gawin doon? O dapat ba may gano'n? O ano sa Huwag magdalang pandesal. Huwag magdalang kape. Hindi kasi guilty din ako eh. Kahit ako minsan nagkakape rin ako eh. Alam mo siguro, madalas kasi tayo, maaga yung pananambahan natin, di ba? Especially dun sa mga nagtatrabaho pa ng gabi, tapos papasok mananambahan ng umaga. Hindi yan sila hindi sila nag-aalmusal, hindi sila nagkakape sa bahay. Bangon, ligo, tas aalis na para hindi sila malate sa church. So, kaya nagaganon sila. Pero dapat ba encourage or... encourage lang siguro talaga dapat na pag nagpasimula na yung Sunday school pa lang, nandito na sila sa loob. Mas mahirap naman kasing tawagin kung sino yung mas mataas ang sa'yo. Dapat sila yung nangunguna. So, dapat may firmness na naman yan. Paano mo tatawagin? Paano? Pasok na. Kasi hindi mo naman pwedeng ilak ito, 'di ba? Para wala nang lumabas kasi paano yung mga naiihi, especially yung natin, napakalamig, 'di ba?
yung place natin napakalamig. So yung iba pupunta ng toilet, so hindi mo maano yun. Tapos yung iba naman, so During Sunday school pa lang. no, kailangan nilang sumubo kasi kumakalam ang sikmura nila. So hindi mo mababawalan. Ako naman kasi pag may nakikita ako dyan sa labas, tas medyo matagal na sila, Sinasamahan. hindi, sinasabihan ko rin sila na, Sinasarap. pasok na kayo, pero depende ko sino nasa labas, sinasamahan ko. Hindi, yun po. Hindi, ganun na, Panawagan mo. sinasabihan ko sila na pumasok. So, parang ano to parang panawagan Kasi sa sinasabi mga ko sa kanila, lilipat na rito yung sermon. Sige. Ito naman, comment mula kay Pastor Vanji. Ito daw. Bagaman minsan ay nakakagawa ng noise ang mga bata, mas mabuti pa rin na sila ay isinasama ng magulang sa gawain upang makalakhan nila ang environment sa church kaysa maging dahilan ng hindi pag-attend ng magulang. Hindi naman sila mananatiling bata. Wala naman pong problema sa mga batang patakbo-takbo. Wala rin namang... Sadyang ano lang. Encourage naman talaga natin na dapat silang umattend ng pananambahan. Kaya lang, siguro ang side lang ng usher is that during the message, habang nagme-mensahe ang mga manggagawa, ang mga Kapag pwede pastor, sa mga ang mga bata. speaker, yun lang, during that time lang, para yung makapag-focus sa pakikinig yung buong Otherwise, kapuluan. dapat meron talagang isang usher man lang na biglang dadakot sa bata pag andito na anak. pwede rin yun. Mga hablot. Paano hablot? Minsan ko. Ayun, ito naman. Actually, ito yung pangalawa to sa tanong ko kanina bago yung mga tanong ng ating mga manunood. Pangalawa pa lang pala yan. Para ang dami lang tinanong Sa kanina. So ito naman, paano nyo naman ngayon ni-apply sa inyong mga work o outside the church lahat ng mga natutunan nyo o naibago sa inyo ng pag-usher? Paano siya nadadala? Dati kang... Hindi, ako kasi talaga, alam naman ng lahat na ako ay nasa FNB. So, love ko talaga yung makipag-usap sa mga tao, mag-welcome ng mga tao. So, kung paano ko siya nadadala, malamang dito ko nga nadadala yung, hindi, gano'n na kasi. So, Gano'n na nagbe-benefit yung, parehas. oo, gano'n na kasi talaga yung, yung aking trabaho since then. So, nagbe-benefit sa parehas. Siguro, gano'n na nga. Mas kalmado ka na ngayon. Depende. Nakangiti ka na palagi sa customer. Ay, Kahit hindi kailangan problematic. kong umiti sa customer kahit nanggigigil na ako sa kanila. Kasi mawawalan akong trabaho. Hanggang hindi. Si ano naman. Ako Si Father dati, William. sa trabaho ko, siguro mas naging kalmado ako. Kumbaga, madami na akong pinapalampas na bagay. Halimbawa, Gusto ko ito maging katrabaho. Kalabit mo lang. madami na akong pinapalampas. Kumbaga, dati kasi sa trabaho kasi hindi mo maiiwasan na may makakasagutan ganyan, pero nung nag-start ako din nagtaka ako sa sarili ko na parang i-stressin mo lang yung sarili mo, bakit di mo na lang hayaan. Nung hinayaan ko, mas naging maluwag ako. Mapayapa. Oo, mapayapa ako. Siguro yun yung nabago sa akin pagdating sa trabaho. Tapos may mga bagay kasi na minsan yung mga maliliit na bagay na kailangan mong iutos, which is pwede mo namang iutos. Minsan nakakaligtaan ko na iutos siya, ako na mismo yung gagawa. Ganon. Which is lalakad ka, pupunta ka sa ibang office, tapos may kakausapin kang ganon. Oo, So, which is pwede mo masumipag ka namang... ngayon? Yes. Kasi kailangan kailangan kumilos eh. Tama. Ako na, mag-share din. Wala akong trabaho ngayon, pero noon. Yung noon kasi, yun nga sabi, wala akong pasensya na, kwento ko naman na kahit gaano kalaki yan, kahit anong, naghahamon talaga ako. Before pa ako naging malalim sa, talagang kahit, wala na akong pakialam kung ano. Basta gutom ako nung lalo. Ayan, syempre, pumasok ka na nga sa ministry, di ba?
So, mas naintindihan ko na yung ganung bagay. At the same time, ako na yung palaging nagpipresenta rin kapag, may mga maintenance hanggang madaling araw. Ako na yung magsasabi na ako na, mag-extend ako ng oras. So, unlike before, na gusto kong pauwi, gusto kong mandaya sa oras, di ba? Bukod sa pagpasok ka ng late, uwi ka ng maaga. So, mga ganon, which is talagang makikita at mapapansin mo rin naman sa sarili mo. Once na pumasok ka na talaga sa ministry. So, ito naman, ba? Question from Pastor Russell. Ngayon, naging English yan. Kanina, Tagalog. Ushering is usually an underrated ministry in the church, which is tama nga naman, unlike other ministries. What do you think should the ushers do to make members realize its true value and significance in the church? Repeat? Iniisip ko. Parang ang hirap sagutin niya, no? Kasi actually, nalimutan ko lang siya may sulat pero totoo naman, di ba? Halimbawa, ang ating prayer and praise team, kasi syempre, napaka-importante niyan. Mas malaki pondo niya mga yan. Tapos papalakpakan, salamat, nadadala sila sa... Tayo, di ba? Parang working sa shadows lang tayo palagi. Hindi masyadong yung... Akala pag usher, sige lang, pabili na ng ganito ganyan. Sige lang, pakuha lang ng ganon. So, paano daw natin yung gagawin natin para malaman ng members at syempre, makikita din sila na maganda tong ministry na to, yung significance nito sa church. Kasi alam mo, siguro, pag usher ka kasi mas yung closeness mo dun sa kalahatan, buong kalahatan ng mga miyembro, nandoon. Mas kilala mo lahat ng mga, yun yung masaya. Ewan ko lang sa maging malilimutin. Ewan ko lang sa, hindi naman tayo sa Romier, no? Hindi ko alam mga pangalan. Mukha lang mga alam. Kasi pag usher ka, mas, di ba nga sabi ko nga kanina, ikaw yung mas unang nag-welcome sa kanila. So, mas kilala mo sila. So, bilang isang miyembro, masaya, maganda, nakilala mo lahat ng mga kasama mo sa church, sa iglesyang kinabibilangan mo. Yun, tas hindi ka mahihiyang batiin at lapitan sila. So, ibig mo sabihin, gusto mo na makita sa'yo ng mga miyembro, yung nagmamanifest sa'yo. Oo, na ano. And with that, maingganyo sila na ay maganda pa. Kasi di ba marami, especially mga mahihiyain dyan eh. Mas madedevelop nila yung sarili nilang self-esteem, yes. May gano'n. Ewan ko siya. Parang ang hirap sagutin, parang mas madali siyang sagutin kapag hindi ka pa mananampalataya. Na parang gusto mong disiplinahin na sige, wag kami mag-usher para malaman nila kung gaano ka importante yung pagkakaroon ng usher, di ba? Subukan kaya nilang yung paglikom ng handog. Lahat magtatayuan kasi di ba, halimbawa, tulad nun, magugulong bata, sino ba tatawagin nun? Di ba PMK? Hindi naman so, di ba? From that pa lang, di ba, ang mga usher pupunta doon, maglilikom ng handog, hindi na nila kailangan tumayo, di ba? So, lalapit na lang sa kanila. Siguro para maipakita na kung gaano ka-importante ang pagiging usher, siguro sa amin na lang na mas igihan pa ng mas igihan pa namin mga usher na ipakita kung anong ginagawa namin, or sabihin ko na lang sa kanila, pansinin na lang nila si Ate Ann, si Ate Luisa, kung ano sila kung ano sila dati na napakatahimik nila, pero dahil nasa ushering ministry sila, dumaldal. Andaldal na nila, napaka-accommodating na nila sa mga ibang tao, especially si Ate Ann, na dati talagang hindi mo siya makakausap. In fairness, may mga dinaramdam din minsan yung mga yan. So, ayun, kung papansinin nila si Ate Ann, makikita nila na napaka-approachable na ngayon ni Ate Ann. Minsan nga na medyo kapag YA meeting, medyo nagsasalita pa yan, ganyan.
So, ganun na lang. Siguro pansinin nila si Ate Ann, makikita nila yung pagbabago, tapos makikita nila yung dedication ni Ate Ann. At ayun. Ayun, para sa akin. Kasi mahirap naman talaga ano eh, no? Mahirap. Para sabihin mo na, pero syempre yung mga bagay na gano'n, tulad sa tanong na to, Alam mo kung pinapakita anong eh. sagot dyan. Ano? Pag walang usher, wala yung kanin. Ayun. Lang. Wala kayong kakainin. Di kasi pag ushering, di ba, servanthood yan. Yung servanthood, din naman mapapakita sa pagsasalita mo. So, paano ka naglilingkod ng may kumikilos ng may pag-ibig? Ayun, J-group yan. So, di ba? So, with that, makikita ng mga okay pala yung mga ano dito sa DCF na yung ushering, maganda pala to yung banding nila, laging nakangiti, malaki yung pasensya, isang kalabit lang. So with that siguro, di ba? Mga ganon, makikita nila importante. At kung gaano kaayos yung pananambahan, eh, kung may usher na nga, magulo pa pananambahan, ay ano tong ano na to, church na to. Hindi ko na to puntahan next time. Doon na sa kabila. Di ba yung mga ganon? Parang yun yung pinakamahirap na Oo, sagutin sakit Oo. na. sa mga tanong. Tsaka masakit talaga yung pag yun yung nangyari talaga sa atin. Oo. May usher na't lahat eh, nagiging magulo pa rin ang pananambahan, di ba? Tsaka talagang anuhin na natin, tagapin na natin na pinaka-underrated talaga yung pagiging usher. Ngayon talaga tayo. Ganyan mga bida, Google PH sa umpisa yan. Ayan, Tapos dulo, bandang yan huli, pa rin. gulpi pa rin. Google PH pa rin. Pero kasi pag usher ka kasi you're serving nagsiserve ka sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsiserve mo sa kapwa mo. Yes. Tsaka nire-represent natin siyempre si Jesus, di ba? Kung paano siya nag-serve sa kanyang mga disipulo, sa mga nasasakupan o pinupuntahan niya, di ba? So ito naman, question from Sis Sheila. Paano approach ninyo sa mga miscoordination na nangyayari internally sa ushering na may effect sa kaayusan ng pagsamba? Yun naman, ayos to. Paano na? Ano bang example ng Approach sa mga miscoordination na nangyayari sa ushering. Gaya, Katulad na miscoordination siguro, gaya. Gaya nung Pag-uusap-usap nangyari ninyo. nung anniversary ba yan? Yung anniversary. Wala naman masyadong miscoordination sa usher. Wala naman siyang masyado. Siguro nagkakaroon lang siya ng mga miscoordination madalas kapag may mga malaking event. Doon talaga siya nagkakaroon ng At saka minsan, mga di miscoordination. naman Pag may malaking mga maiwasan. event. Kasi sabihin natin na yung mga iba hindi sila sanay sa ganung kalaking gawain. Kaya medyo nagkakaroon ng mga lapses. At minsan kasi may mga iba na hindi naman leader pero nakiki-leader. So nagkakaroon ng mga miscoordination, miscommunication. Kaya siguro yun. Paano ba yun kinakaharap? Wala lang. Sinusubukan na ayusin. Miscoordination. Actually, wala akong napapansin na miscoordination kasi, ayun nga, ang alam ko lang, kapag may miscoordination, may kalabit na yan. So, ayun, siguro, At ikaw nagsusolusyon. kapag may miscoordination, lagi namang may kaantabay na, Mabilis. Lagi may mabilis ang mabilis ang solusyon yun Oo, eh. in fairness naman kay Ate G, kapag sinabihan siya na wala tayong ganito, lalapit talaga siya sa mga alam niyang pwedeng gumawa ng isang bagay na yon. So, ayun. Talagang so far okay naman si Ate G sa pag-handle ng mga miscoordination na ganun. Kasi kapag may miscoordination, si Ate G talaga nilalapitan, di ba? Kasi siya Miscoordination kasi siya eh. Kung Mr. Coordination yan. Pero alam mo kasi, hindi ko sure kung madalas lang naman napapansin ng mga miyembro kapag wala lang tubig eh. Hindi totoo. Marami Mga mga dehydrated. sitwasyon pero mas napapansin nila pag wala tubig. Yeah. Kasi ano yun eh, physical kasi yun eh, na nakikita.
Pero yung mga iba pa, wala naman. Hindi na siguro nila napapansin yun kasi kami-kami na lang nakakaalam nun eh. Tsaka, hindi naman siguro Albawa, minsan, since tayo, mga OFW tayo, yan, katulad ngayon, dapat kasama natin si Ate G. Eh, since may trabaho, wala Yan, isa siya. pa yan. oo. So, ibig sabihin, halimbawa, from yung may mga big event, let's say, o may nakatoka ng gantong service, bigla namang nawala siya at may pasok. So, hindi rin maiwasan. So parang bigyan ko kayo Diba? ng example, yung pinaka-recent. Sige, naisip ko lang ngayon lang. Nitong mga nagdaang simbang gabi, pag may mga naka-assign na mga usher para sa mga duties na kunyari, ang tawag nito? Sa paglikom ng handog. Alam mo yung mga naka-assign sila pero wala sila. So nagkakaroon. Yun nga lang din kasi wala sila dahil may bigla silang may mga trabaho, may mga hindi pa nakakauwi galing sa trabaho. So yun nagkakaroon ng ganun pero hindi niyo masyado napapansin ng kalahatan yun kasi doon pa lang sa amin pa lang napag-uusapan na yun. So, Tsaka ito lang, siguro kailangan lang natin ng clarification. Kapag halimbawa, yan, bawat Sunday natin, meron tayong kanya-kanyang in-charge na kapisanan. Di ba? Bawa, kapisanan ng kalalakihan. O, tapos ng pagkain. Dapat ba, share pa rin ng mag-ano doon? O, paano yung, siguro clarification ng to. Gusto ko yan. Actually, naiisip ko na yan eh. Ganito kasi, pakiusap lang naman o para sa lahat ng kapisanan na yung mga usher, although ang ma-usher naman talaga sila yung unang darating, sila rin naman yung huling uuwi. Pero hindi naman ibig sabihin no na kayo yung Sila naka-assign naman sa yung kapisanan, tas usher pa rin yung mag-aasikaso ng lahat ng ligpitin. Ang kailangan lang siguro ng usher ay tumulong kayo, hindi po yung nakauwi na kayo. Tapos yung usher nag-aayos pa rin. So yun, kung para sa mga per kapisanan, shout out sa mga pangulo ng kapisanan. Pangulo ng kababaihan, pangulo ng kalalakihan. shout out na lang natin yung pangulo ng kabataan. Ayan. So, ayan, malinaw yun ha. So, dapat tulong-tulong. Yes. Di porket usher, makita mong may kumikilos na. Pero huwag sila kayong na mag-alala bahala. dahil usher talaga ang tagapagsaing. Pero siyempre, mas magandang makita na may tumutulong din. Diba? Siyempre. Ayan, a comment from Pastor Banji. Growing ang spiritual relationship sa Panginoon at sa mga members. We should consider din po ang character of being friendly, flexible, dedicated, and prayerful. Dapat po ay knowledgeable din sa lahat ng activities and program ng church as a whole. So ito nga rin siguro, babalik tayo sa mga training. Flexible ba yung katawan mo? Pinipilit ko siyang maging flexible eh. Friendly ka naman, ano? Hindi ko sure. So yun ang comment lang. So dapat talaga, aside from, nandito na tayo sa natin. Kasi siguro pagka, ganito kasi siya eh. Pagka, di ba, pumasok ka sa isang ministry, doesn't matter kung anong ministry yan, usher, o ushering, or ano pang ministry, dapat, flexible ka sa oras, especially, dahil Commitment maraming, number one yun kasi yung commitment yun eh, na ibinigay mo sa Panginoon para magampanan mo ng pinakamahusay yung ministry na pinasukan mo. Hindi, pumasok lang ako sa ministry na to para lang Dahil lang pampunan para kasi lang wala nang gagawa. Oo, para ganun lang. Gusto ko lang maging belong, ganun. Hindi, kailangan kasi sa lahat, hindi lang siya sa ushering ministry, sa kalahatan ng mga ministry. Dapat talaga ay fully committed ka. Pag sinabi mong fully committed ka, nandoon lahat. Flexible ka. Mas congeniality. At yun pang lahat ng mga nabanggit. At saka, di ba, ito naman kasi, journey na rin to eh. So, yung pagiging knowledgeable natin, that is through training, through experiences. Dun sa, tulad na rin yung sa mga J-group, yan ang mga bagay-bagay na nagbibigay din sa atin ng sapat na kalaman sa ginagawa natin. Di ba? Bilang isang part ng ministry. So ito, follow-up question from Sis Chela.
Dami Asan naman. ba si Shishela? Ang dami niyang followers. Shout out. Shout out sa'yo, I will Shishela. shout at you. Ang hinihintay ko, shout out kay Sis Jean. Tulog yata siya Hindi, ngayon. nasa biyahe yun. Ay, Nandun oo. na yun. Nandun na yun. Anyways, internally, nasusort out ba o napag-usapan ba para hindi na maulit o maiwasan para next time mas smooth na? Ito yung follow-up question niya kanina. Actually, napag-uusapan naman yan talaga. Nasusort out din naman siya. Sabi ko nga kanina, lahat naman ng mga na miscoordination, yung mga hindi nagiging flow, yung mga magandang flow nung pagiging isang usher, napapag-usapan naman siya lahat. At I'm sure nasusolusyonan naman namin lahat yon. Kung halimbawang meron pa kayong nakikita, meron pa kayong comments, pwede kayong lumapit sa akin, kay G, or kung kaninong usher, Yes. para mas i-address ng tama. Kaya importante Yung ano. mag-fill up ng evaluation. Yes. Yes. Yung comment. Tsaka maging totoo dun sa evaluation. Yes. Hindi yung mag-check ka lang para lang matapos, di ba? Para makauwi na. Kasi yung mga evaluation na yan, makakarating din naman sa mga kapisanan. Siyempre, panawagan dito sa lahat Actually, ng yun members. nga, idadagdag ko lang dyan, nagkakaroon lang talaga ng mga ganyang klaseng mga hindi maayos na coordination pag may mga malalaking event lang talaga. So, yun. Especially anniversary. Yun, dun lang. Pero sa pang-araw-araw, hindi siya ganun ka. Okay. Ito naman, shout out sa mga online viewers. Kay Noemi Ruth Doroha, shout out po. Kay Noemi De Sacola, wow, shout out. Shout out! Shout out. Kay Nanay Luisa, syempre kay Rachel Pastrana. Cheche, shout out! Ayun, kay Sis Rachel Ann Castro. Kay Carmi Gunn. Kay Pastora Vanji. Shout out, Kay Ate Jack! Christy Bernardo. Kay Maricel ba? Si Ate Maricel Airoso. Kay Crizzy Nunez. Kay Giancarlo Leonor. Shoutout po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kayo ba? Yan, sa mga napag-usapan natin ngayon, yung mga ganyang mga comments sa atin sa Ushering Ministry. Pasok naman tayo sa mga dapat sa tingin ninyo na ma-improve at ma-implement talaga sa ministry natin, sa Ushering Ministry. Anong pasok? Hindi, I mean, yung ano yung dapat na ma-improve sa tingin ninyo. Ano pa yung dapat ma-improve sa mga usher? Sa mga usher o Sa sa service? ministry. Sa ministry ng ministry. usher? Oo. As a whole yan. Siguro mas maging committed pa yung ibang usher na shout out, magbabago na ako. Ganap ulit. Ay, New Year's resolution ba yan? Hindi, kasi hindi ako nakikita ko sila, hinahayaan ko sila to grow. Kaya siguro Talaga hindi ko sila masyado, tinitignan ko lang sila. Okay naman sila. Ayun, mas maging more committed, mas maging friendly lahat eh. Ang mga taga-DCF naman mga friendly yan. Ano ba? Mas maging strict daw ang mga usher. Kahit di nakalabitin, mas sensitive. Ayoko kasing sabihin na mga strict yung mga usher eh. Kasi alam mo kung bakit. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Dahil, lalo na kung yung mga tao magiging reason siya para hindi sila bumalik. Alam mo yun? Baka ma-misinterpret ka Yes. na Tsaka yung mukha ko, masungit kahit ka. hindi pa nagsasalita, mukha na siyang masungit. So, hindi ko kailangan maging strict. Pero friendly at flexible. Yeah. Yeah, always. I'm trying to... Ikaw talaga, Dave. Ano pa? May dagdag ka? improvement. Kailangan laging mas nakakalabit. Ayun. Actually sa improvement, okay naman lahat ng ng mga ushering. Alam nila kung ano yung mga ginagawa nila, yung mga responsibility nila, yung mga responsibility namin. Tapos ayun nga, friendly naman kami. Nalalapitan naman kami.
Siguro improvement, yun, magkaroon ng twice in a year na team building talaga para at least yung bonds ng bonds Mas ng maging thicker. Oo, Mas ng mga thicker. usher. Oh, at saka na mas makahikayat pa ng iba pang Bago. mananampalataya na maki-join sa amin na hindi kami boring. Kami. Tsaka masaya talaga maglingkod, 'di ba? Yes. Masayang maging servant. Kahit na may mga nasasakripisyo kang mga bagay-bagay, masaya pa rin kasi yung ginagawa mo is hindi to impress someone, 'di ba? To impress God lang talaga, na maging dedicated ka sa kanya. Ayun, siguro team building tapos magkaroon ng budget ang Yun. ang Finance usher. ba? Finance. Yeah. Oo, mapag-uusapan natin yung susunod. Pero meron pa akong isang, may additional ako dyan. Para dun sa lahat ng usher, para sa lahat ng usher po, siguro kailangan nating isang i-improve is dapat alam natin kung anong meron tayo. Meron tayong utensils, saan siya makikita, gaano kadami yung meron tayo, hindi yung, ay, wala na pala tayong Yun yung, hindi, yun talaga knowledgeable. napaka-importante nun. Kasi doon nagkakaroon ng kalabitan. Para maiwasan yung mga ganun, dapat alam natin yan. Kung saan natin ito matatagpuan, kung ilan na ba yung meron tayo, kung running out na ba to, para ma-coordinate natin dun sa mga tamang tao na nag-a-arrange nito. So yun, para po yan sa lahat ng ushers. Siguro na rin, dagdag na rin doon kung dapat sa usher, sa ushering ministry dapat magkaroon ng isang tao na magmo-monitor ng mga ng mga sinabi niya, ng mga utensils, ng mga at least may isang tao na responsibilidad niya 'yon na tingnan kung ano yung mga wala pa doon. Siguro ganun na lang. Okay yun, pero kasi ang sistema kasi natin dito, alam naman natin na as an OFW, paiba-iba yung mga timings natin. So, mas maganda kung lahat tayo aware. Meron lang tayong isang right contact, pero dapat lahat tayo aware sa kung ano yung meron at saka wala. At saka kung saan siya makita. Kung may dadagdag ko lang din, siguro kailangan natin na maging sensitive talaga para kahit di ka na kalabitin, kikilos ka na ng pusa. Aside from, siyempre, yung grooming natin. And then, Iko-correct ko lang yun. paano yun? Kasi, alam mo yung mga usher, napaka-sensitive nila sa lahat ng ng sitwasyon eh. Kaya, hindi natin kailangang maging mas sensitive. Siguro, I mean, siguro ako, guilty rin ako doon sa part ng kaya kahit sa sinasabi mo simpleng- yung maging sensitive. Para pala sa'yo kahit yun. sa simpleng pananamit, yun nga nabanggit mo kanina, ng mga una-una, ikaw pala naka-task para sa pangungulekta, pero yung pananamit, Hindi siya appropriate. So yung mga ganong bagay. Mm. So yung commitment natin doon, at saka syempre, mas maganda siguro kung magkakaroon ng palagian na before mag-start ng pananambahan, may mga prayers din yung Dapat nating ibalik yun. Kasi yun talaga yung isa sa nawala. Yung bago mag-start yung lahat, hindi pananambahan, bago pa man yung buong kabuuan, nagpe-pray, sumasama yung mga usher sa prayer ng PNP. Yun talaga yung, hindi pala sumasama, may sarili palang prayer yung mga usher ng time na yun. So yun talaga yung nawala. So kailangan siguro ibalik natin yun. May babalik lang yun ng usher kung mas maaga tayong darating. yun. 30 minutes before. Hindi, yun naman talaga eh. Before, ang service kasi natin is, Let's say 9. ano oras ba yung PNP nun? Nagpa-practice 8? Oo, ang call time. 7:30 pa lang ang mga usher nasa church na before. Na, after nung pandemic, feeling ko pandemic pa rin kami ngayon eh. So malamang kailangan na namin bumangon sa pagiging pandemic. Maibalik yun dati. Okay. Sa inyo ba, sa mga na-experience ninyo, ng mga struggle or mga problema, pumasok ba kayo sa isipan ninyo na mag-quit? Total, wala naman kayong napapalaro, wala kayong pondo, wala kayong Pumasok sa isipan na
sa pagiging usher. Hindi naman siguro. Ay, pumasok ba yun sa isipan? Pumasok lang sa isipan ko. Napagod kasi. Tinamad. Kasi syempre, nakakapagod manakbo. Magmamaneho ka. Diba? Pag Para nainis magkakarga ka ba, ka. ano? Oo. Hindi mag-quit. Minsan ano lang, pero sa'yo lang na medyo Upset ka, ganyan. upset lang. Ayan. Upset, disappointed Ilabas mo na lang ngayon yung sama ng loob. Hindi na itong susi, disappointed kayo na lang tumakbo. na ikaw nang gagawa, ikaw nang tapos ikaw pa Hindi pa nila ikaw pa na-appreciate. yung hindi ka na Kaya na-appreciate. underrated, oh. Hindi ka na na-appreciate Shout out, na ate, ka pa. Na hindi ka na na-appreciate. Ano bang tawag doon? Nasisi ka pa. Nasisi ka pa. Shout out! Ayun. Nagpresenta ka na. Gusto mo shout out Sinisi ka? ka pa. Ayun. Kumbaga, hindi naman Scapegoat. hindi quit. Kumbaga, ano yun? Kasi Hindi, ano lang kasi nung bago-bago pa siya noon. Kaya Kapag- medyo hindi Hindi pa ako niya. bago. Ay, hindi ka na ba bago nun? ano yan kapag bukas sa loob mo yung ginagawa mo, ano yun? Kumbaga, So hindi mo also never sasagi sa isip mo na magkukwit ka. Oo, totoo. Hindi naman talaga sasagi sa isip mo na mag-quit ka. Kahit na ano pang nangyayari, ano pang sitwasyon, ano pang sinasabi nila, ano pang pagkukulang ng usher, hindi mo talaga yan sasagiin sa sarili mo na mag-quit ka. Ako, although itong mga past few months, hindi talaga ako tumatayo sa likod kasi napakadami nila eh. Pag tumayo pa ako doon, hindi na ako kasya. Hindi, pero Lulubog na. honestly, lagi lang ako nakatingin. Lagi ako nakatingin sa kanila. Alam ko kung kailan ko kailangang lumapit, kung kailan ko kailangan tumulong. Pero supposed to be, dapat nandoon ako. Kasi, kaso lang, yung gantong sitwasyon natin, hindi uubra na lahat nandoon. Nandito lang ako sa mga gilid-gilid, ganyan. So, ngayon, since itong mga nakaraan, walang mga usher, so, kailangan ko mag-stand as an usher na nandiyan palagi. Oo, dalawa sa mga usher namin na Nakabakasyon kasi masisipag. sila. Napakasipag Nakabakasyon. nila. Si Ate Marie at si Ate Ann. Kaya nga. So, yun. Tulungan ko kayo. Ikaw, dumating ka muna ng maaga. Hindi, pwede kayo. Sinasabi mo yung dito ka sa harapan, di Oo, ba? Lagi ka naman nasa harapan. So, lagi ikaw ka ang naman hahablot sa... lagi ka naman late dumating, kaya lagi ka nasa harapan. Tama yan, very good. Hello? Ate, siya host, ha? Uy, nakakaadan kami intercession ng prayer dito. Ah! Ay, minsan lang yun. Ito naman. Wala na po bang mga pahabol na tanong? Para napakahaba ng podcast na to. Kaya nga. Kasi marami kayong panawagan at shoutout eh. Si William. Ito, syempre, sabi mo mahaba na. Sige. Anything to impart sa ating mga manonood na natutunan natin o natutunan ninyo sa inyong pagiging usher. May mga nanonood dyan, baka nahiya lang gusto maging usher, baka kayo pa makapag-encourage sa kanila. Siguro, ano ba? Yung bang mga may nahihiyang mag-approach na gusto maging usher. Lagi lang natin isipin na, yun nga, sabi nga ni William kanina, we are serving the Lord. So, yung pagiging usher, yung literally, we serve others dito sa loob ng church. At yun yung representation that we are serving the Lord. So, aside from that, madidevelop naman natin yung feeling nyo mahihain kayo, madidevelop yun, mawawala yun. Sabi niya, i-take daw natin example si Ann, which is oo naman talaga. Si Ate Luisa na hindi nagsasalita, yan, i-take natin as example. So yun po, masaya sa usher, masarap maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglingkod sa ating kapwa sa church during Sunday. At laging masayang pumunta ng church ng mas maaga. Para i-ready mo yung sarili mo, i-ready mo yung church, kabuuan ng church para sa mga darating na mga tao. Ganon. Paano ko sila ihikayatin? Mga bagay na gusto mong impart sa kanila, mga natutunan mo na bago sa'yo o... Actually,
Baka mag-shoutout na naman to. Hindi, masaya maglingkod, masaya maging usher. Tapos, kung ikaw, nakikinig ka lang, na nakaupo sa laging upuan mo na laging parang naka-reserve sa'yo, parang, parang kapag naging usher ka, kasi kapag nakaupo ka lang sa isang upuan na laging nandun ka, hindi mo makikilala lahat ng mga kapatid mo sa pananampalataya, di ba? So, I think pagiging usher, naging way siya para sa akin makilala lahat ng mga nag-a-attend ng Sunday service. Siguro kung gusto mong magkaroon ng maraming kaibigan, sumama ka sa usher, di ba? Sumama ka sa amin. Oo. Hindi, sumama ka sa amin. Kung nahihiya ka man i-approach yung isa sa mga usher, umpisahan mo sa pag-upo sa likod. Kasi nandun kami. Ngayon kapag na mo na kami, doon mo kami approach. Actually, ako sa kanya. Hindi, pero masaya maglingkod, masaya maging usher. Wag mo lang isipin na pinaglilingkuran mo yung iba. Wag mong isipin na mababa yun, na underrated yun. Ang isipin mo lang lagi is ginagawa mo yun para sa Panginoon. Gusto ko matawa kasi sa kanya. Yung sinabi niya kanina na na kung lagi ka lang nakaupo. Sasabihin ko sana pagka lagi ka nakaupo, pag usher, hindi ka na makakaupo. Lagi ka nakatayo. Sacrifice din yun. Lalo may mga sakit-sakit. Yes. At saka, yung mga taong, halimbawa, pag nakikita mo, puno na, di ba? So, ikaw talagang i-give up mo yung seat mo. Yes. So, mas masaya nakatayo. Hindi ko masabi yan. Masakit kasi. Pero ito nga, tulad nga ng mga nasabi nila, masarap maglingkod, di ba? Sa Panginoon. Lalo't mas naintindihan natin kung ano ba ang ating ganapin bilang mga mananampalataya. Tsaka isa pa, di ba, ang sabi nga, we ought to be Christ-like. At kapag sinabi nating magiging Christ-like tayo, gagawin natin yung ginagawa ni Jesus, which is to serve. To serve. Hindi naman siya dumating dito para magpabida-bida eh. Kaya underrated din tayo. Kasi nga, si God, si Jesus, underrated rin siya, di ba? He is the God, is a king, pero nagsiserve siya. Which is ganun din ng mga usher. Yes. Di ba? Nagsiserve tayo kay Jehovah kung may pumalakpak sa atin, kung may makarecognize sa atin. At ang maganda doon, kasi alam natin sa puso natin kung para saan at para kanino yung ginagawa natin. Hindi naman yan masusuklian ng plaque o anumang certificate, di ba? Alam natin na meron tayong nag-glorify na God, di ba? Mas magandang pakiramdam yun at the end of the day. So yun lamang po. Okay. At bago tayo magtapos, syempre, ito yung ating sama-sama natin itong babanggitin. Ayan ha. Babasa nyo ba? Dapat pala pinamemorize mo na sa amin kanina. Hindi. Nilakayan ko na nga sulat eh. Okay. Ayan ha. 1. May bilang talaga to. Mahirap. Dapat synchronize tayo. Nag-uusap-usap na dapat ang usher eh. Kanina pa nga tayo wala synchronize. Improve natin yan. Kulang ka sa coordination. Ba't yun naman sinolo? Hindi ko makita eh. Sige. 1, 2, 3. Never give up. Never lose hope. Have faith. Always remember your hardest challenge now could be your next breakthrough. Maraming salamat po and good night. Good night po. Good night po sa aming mga shout out sa kapatid na Jane. Na-miss kita ngayon.